Hello guys, sa video ito ay meron akong i-share sa inyo pagkatapos ng intro. Three. Yan yung kanilang kulungan mga guys. Dapat yung part na yon, ito, yung part na to ay mataas, pababang ganon, pababa siya hanggang dito sa dulo. So yan guys, ang problema ko sa aking kulungan, nag-iipon dito sa part na to yung tubig. Kagaling nila doon, syempre sila'y basa. Pag galing nila doon, pagbaba nila, aagos dito yung tubig. So dito mag-iipon dito sa areang to. So yun guys, ito yung mali doon sa aking ginawang kulungan. Dahil nung ginagawa namin to ay umuulan. So kami ay nagmamadali sa pagsemento at kasama ko dito yung bayaw ko at yung isa naming hinire na maghalo ng semento. So yun, yung time na yun ay maulan. So inirush namin. Kaya ganyan ang naging resulta. Ito'y mababa yung part na yun. Kaya nag-iipon doon. So yun, araw-araw ay ganyan ang ginagawa ko. Nagwawalis ng tubig para hindi hindi marumi sa kanilang hihigaan. So ito guys ay aral na rin sa atin o idea. Advice ko na rin sa mga pares kong beginners sa pag-aalaga ng baboy ay dapat sa kulungan ng ating mga alaga ay tuyo yung area na kanilang paghihigaan. So ito yon, ito itong space na ito hanggang doon dapat tuyo yan, tuyo yan, para merong paghihigaan ang ating mga alagang baboy na dry na semento. So yon ang cause ng laging nababasa yung kanilang kulungan ay katulad niyan, naririnig nyo sa aking mga baboy. So yan, gawayan ng lamig, gawayan ng lamig, kaya ganyan sila, para bang meron silang halak. So yun mga guys, Lord willing, sa next month, sana ay umabot sa next month, April, ay dispose na ang aking mga alaga. So yun, yun yung time na papa ayos ko itong flooring ng aking kulungan ng mga baboy. So yun guys, sana ito yung maging aral sa bawat isa sa atin, sa mga nagbabalak na magbabuyan, ay kahit simpleng kulungan lang katulad nito, itong kulungan ko yan, ito'y para sa patining, and then meron ako dun sa para sa aking inahin, yan yan. So yun, pag yan ay nanganak at iwawalay na, dito ko sila ikukulong, yan. So ito namang pool na aking ginawa para sa kanila, maganda ito sa lalo na sa mga hindi laging nakabantay sa kanilang mga alagang baboy.
maganda ito. At itong areang to, kung itong areang yan, kung ito'y naka-elevate na mataas doon at pababa dito, ay laging dry yung areang yan. So wala sana magiging problema. Hindi ka malelesen yung trabaho mo sa paglilinis ng kulungan. Dahil ito, yung kanilang pool ay every 2 days kung pinapalitan yan. Sa pagkaraan ng 2 araw o sa pang 2 days, yan, ikukuan ko na, i-drain ko na. So yon, minsanan na yan na aagos pati dumi. At isa pa mga guys, dyan sila dudumi. Dyan sila dudumi sa tubig na yan, sa pool. So dyan na rin, kung gusto nilang maligo, dyan na rin sila maliligo. At hindi yan problema sa, lalo na sa tag-init. Ito, darating na tag-init ay hindi magiging problema. Hindi mo alalahanin na kung sila'y nag-iinit yung kanilang katawan. Dahil pag naramdaman ng baboy na mainit sa kanilang pakiramdam, yon, pupunta sila dyan. So yun guys, yung isang baboy ko ay talagang ayun, feel niya na maligo, para bang gusto niya maglangoy. Yun, nakakatuwa mga guys. Ayan yung pinakamalapad sa kanila, sa aking mga alaga. Yan. At salamat sa Diyos na merong ganitong mga resulta. Bagamat eto nga, pangit yung kanilang kulungan. So tiyaga-tiyaga lang. Ayan lang. Tiyaga-tiyaga lang sa aking mga alaga. Yun. Tuwang-tuwa yan mga guys pag ganyan. So yun oh. Yun yung part na yan. Pagkaahon nila galing sa tubig, aagos doon. Doon. Dito sa areang to. Aagos dito. So gawa ng hindi naman ako construction. Hindi ako marunong mag ganyan, lalo na yung sukat-sukat o kung ano, paano yung style, yung paraan ng pagsisemento, hindi ko kabisado. Pero yung pool nila, ako nang gumawa. So dito sa flooring talaga ako sablay mga guys. So yun, kung meron naman kayong pera, budget na pang labor, ipa-labor nyo na lang, ipatira nyo sa mga veterano nating mga kaibigan na construction worker. Ayan, alam nila yung mga diskarte sa ganyan. Pero ako, sariling sikap na lang para makatipid sa labor. So yun guys, nakakatuwa silang panoorin yung mga baboy, lalo yung ganyan. Kasi sa stage na yan, alam nyo guys, sa grower stage, kung na yan, mainit na yung kanilang katawan dahil sa feeds. So yun naman yung time na nagpapataba na sila, yung sisiksik na yung kanilang laman. So yun, maganda yan mga guys. Sana itong idea to ay makabigay ng inspirasyon sa inyo o idea, karagdagang idea sa inyong mga kulungan. So nakalimutan ko dyan sa pool nila yung overflow, yung level na tamang level dun sa dapat na hangganan ng tubig. So yan, kaya umaapaw. Dapat yan nasa 6 inches yung taas ng tubig. So yun, nakalimutan kong patayin yung
kanilang gripo, yan, nasa taas. Kaya yun, pagdating ko ng hapon, yan na. Bumaha na yung kanilang kulungan. So yun, eto guys, wawalisin ko uli yan. Wawalisin ko uli ito bago ko sila iwan. At nang sa ganun ay dry yung kanilang paghihigaan. So yun oh, humiga siya dun sa may tubig. Yan. So papakita ko sa inyo kung paano ako mag-drain. Kasi kailangan nila ng konting tubig lang sa kanilang pool. So guys, dito yung kanilang drain. Yan. Yan. Sanay na tayo sa amoy ng dumi ng ating mga alagang baboy. Kasi yan naman ay parte ng buhay ng isang backyard farming. So yun, tis-tis lang sa amoy ng ating alagang baboy. Ito guys, yung aking ginawang DIY na pang linis dun sa tubig na naiipon dito sa lugar na ito. Ito guys, ako na lang gumawa nito. Wipe. Mas mapapadali yung trabaho. Mas mabilis to kaysa sa walis. Yun. So yun guys, tapos na. At akin nang bubuksan ito ng konti. Yun. Yun guys, kasi naturukan sila ng mycoplasma, yung bacterid na gamot. So yun, dahil nga meron silang halak, ay pinaturukan ko sila. Sana gumaling kayo mga baboy. So yun guys.
So yun guys. Tapos na akong maglinis. So yung kanilang pool ay hanggang mamayang hapon yan. Saka ako napapatayin mamayang hapon. Pag ako'y magpakain uli sa kanila. Sa ngayon guys, nakakadalawang bag pa lang sila. Naubos pa lang nila yung isa. So kabubukas ko pa lang yung isang bag na grower para sa kanila. So meron pang 18 na bag ng grower ang ipapaubos ko sa kanila. So sana maging maayos ang aking mga alaga. So yun, nakadepende pa rin yan sa inyong technician kung ano yung diskarte nila, kung ano yung tamang gamot na i-apply sa kanila. So yun, ngayon ang sitwasyon ng aking mga baboy, meron akong isang baboy na nahihirapang huminga. Siguro ito gawa dun sa lamig. Yan ang resulta ng laging basa yung kanilang kulungan. So yun, katulad niyan, humiga yung aking baboy doon sa malamig na parte. So yun ang mali sa aking kulungan mga guys. Yan. So malamig yung kanilang sahig. Yun naman ay mali sa kan. Ayun. Yan pa yung isa. Yan guys. Nakahiga siya dun sa may tubig. So maaaring naiinitan, pero meron naman silang pool. Kaya ginawa ko yung pool para dun sana sila pupunta pag sila nakakaramdam ng init. So yun nga lang ang mali ko. Ito, yung kanilang flooring. Dapat yan laging tuyo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, tuyo yan, yung lugar na yan. Doon lamang sila dudumi. Yun. So yun guys, sa susunod, pag na-dispose ko sila, saka ko ayusin to. Ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin. At yung kanilang pool, lalagyan ko na ng overflow para kahit na maiwanan ko nakabukas yung gripo ay hindi aapaw sa kanilang sahig. So yun guys, i-update ko na lang kayo sa susunod na video. Magkita-kita tayo guys. So yun, kung meron kayong katanungan o karagdagang impormasyon ay i-comment nyo lang sa baba. At babasahin natin yan at sasagutin natin. Kung merong mga mas nakakaalam, marami na silang karanasan sa pag-aalaga, ay i-comment nyo lang sa comment section. At makakuha rin tayo ng idea at ma-share din natin sa ating mga viewers yung ating mga nalalaman. So yun guys, magtulungan lang tayo at makaka-ahon din tayo sa hirap ng buhay. So yun guys, salamat sa inyong panonood. God bless you.